nagle-leverage ka. Kahit sarado yung tindahan mo, para ka pa rin nagbebenta. At nagbebenta ka na walang kahirap-hirap. May sari-sari store ka na ba? Or plan mo bang magkaroon ng sari-sari store? So marami na tayong tips na nagawa about dyan guys. Pero ito, upgraded itong mga tips ko ngayon guys. Or ibig sabihin, advanced na. Malaki yung matutulong na to guys sa mga nag-uumpisa pa lang at sa matatagal ng sari-sari store. Na kung gusto mo pang mas lumaki yung kita mo sa sari-sari store, malaking bagay yung mga tips na sasabihin ko sa inyo. Hindi ko pa to nasabi sa mga dating videos ko about sari-sari store. Kaya I highly suggest na panoodin mo ito na mabuti mula umpisa hanggang dulo. Kasi malaking tulong talaga yung sasabihin ko dito para mapalago or umasenso kayo sa sari-sari store. Okay, bago natin simulan, I am Joseph. Welcome sa Joseph's Blessing YouTube channel. I am a content creator and a businessman. At ang topic natin is about financial literacy, financial freedom, tips sa pagnenegosyo at tips sa pag-invest. Okay guys, simulan na natin yung 10 tips natin or advanced tips natin para umasenso tayo or lumago yung negosyo natin na sari-sari store. Abangan nyo guys yung pang-9 at pang-10. Napakaganda na to guys. Very unique but very effective para po umasenso or lumago yung ating sari-sari store. Okay guys, simulan na natin sa number 1. Alamin mo yung mga fast-moving items. Kasi kapag alam mo yung mga products na yan, mas mabilis kumikita. Mas mabilis umiikot yung pera, mas mabilis ang bentahan. Pag mas mabilis ang bentahan, inuulit ko, mas mabilis ang kita. So ano nga ba yan? So yung mga essentials, kadalasan kasama dyan, bigas, mantika, asukal, kape, gatas, sardinas, itlog, noodles, sabon, iba't ibang klaseng sabon, panlaba, panligo, diba? Shampoo, toothpaste, suka, toyo, soft drinks, asin, asukal, tinapay, biskwit, at syempre may mga sigarilyo din at alak. Ayan yung mga common at madalas hinahanap or fast-moving items sa mga sari-sari store. Maganda meron kayo talaga niyan. At wag na wag yung mauubusan para dire-diretso yung mga customers mo na bibili sa'yo. So number 1, alam mo dapat yung mga fast-moving items at dapat meron ka. So number 2, sumali ka sa mga Facebook groups about sari-sari store. Kasi diyan ka makakita ng mga ideas. Diyan ka makakita ng mga paninda, ng mga kakaiba at mga bago. Diyan ka makakita ng mga tamang presyuhan para sa mga sari-sari store. Diyan ka makakita ng mga design ng mga sari-sari store na magaganda at mga makabago. At malaking bagay ang design ha. Pag pinuntahan ka ng mga customers mo at nakitang maaliwalas ang tindahan mo, pupuntahan ka nila. Mas pipiliin yung tindahan mo kapag maaliwalas at maganda yung tindahan mo. Number 2, sumali ka sa mga Facebook groups about sari-sari store. Pangatlo, punuin mo yung tindahan mo ng iba't ibang paninda. So dapat one-stop shop ka. Ano ibig sabihin nito? Dapat meron ka rin mga paninda katulad ng mga gulay, prutas, isda, karne, frozen goods like hotdogs, tocino, di ba? Para hindi na kailangan pumunta ng mga customers mo sa malayo like palengke kasi meron ka na lahat. Meron ka din school supplies. Kahit tamtax, kahit karayo, meron ka din. Kahit sunulid, meron ka din. Kahit mga laruan, meron ka din. Mga damit, meron ka din. Tsinelas, meron ka din. Diba? Hindi lang puro essentials na katulad ng mga sinabi ko kanina na fast-moving items. Maganda, marami kang klase na paninda. Diba? At ang maganda pa dito, maganda meron ka din mga merienda. No, meron kang banana Q, bilo-bilo, mga palamig, turon, kikiam, fishball, at marami pang iba. Maganda kompleto yung tindahan mo. Kasi bakit pa ako pupunta sa iba kung nasa iyo naman na ang lahat, di ba? So, kung nasa iyo na ang lahat, wala na akong hanapin, isang puntahan lang, kompleto, meron ka. E hindi na ako mahihirapan palipat-lipat na iba't ibang tindahan. So, sa pangatlo, punuin mo yung tindahan mo. Kumpletuhin mo lahat ng paninda na meron dyan. Number 4, magkaroon ka ng reseller. Pag nagkaroon ka ng reseller, para ka nagbukas ng maraming tindahan. Halimbawa, meron kang mga banana Q, magkaroon ka ng reseller ng mga banana Q mo. So, kapag nakabenta sila, halimbawa, ang presyo mo ng banana Q, 10 piso, bigyan mo sila at least 2 pesos kada banana Q na mabebenta nila. Or 10% ng paninda mo. Any products mo guys, pwede kang magkaroon ng reseller. At gaya ng sabi ko kanina, pag marami kang reseller, mas malaki yung chance na mas marami kang kitain. Imagine, nagle-leverage ka. Kahit sarado yung tindahan mo, kung may reseller ka, para ka pa rin nagbebenta.
at nagbebenta ka na walang kahirap-hirap. So yung pang-apat natin yan guys ha, magkaroon ka ng reseller. Pang-lima na tip natin guys, online store or online orders. Halimbawa, magkakaroon ka ng merienda sa tanghali. Umaga pa lang, pwede ka na magpa-order. So pagdating ng tanghali, naka-order na sila, pipick upin na lang nila or i-deliver mo na lang sa kanila. So lahat ng paninda mo, pwede mong i-online pa-order. So gamitin natin yung Facebook or TikTok or any application online para maibenta natin yung ating mga products. Kasi napakadami na ngayon guys, bumibili online. So, huwag ka na magpahuli, no? Yung mga tao ayaw na talagang lumabas ngayon kasi maaraw, naiinitan, napapagod na maglakad. Ibenta mo online yung paninda mo. Pang-anim, ito napaka-importante na to guys, no? Ilista mo yung mga hinahanap ng mga customers mo na wala ka. Ilista mo lang ng ilista. So, kung marami yung product na hinahanap nila at wala ka, ayun na yung time na maglagay ka na ng ganyang klaseng paninda mo para matugunan mo rin yung mga pangangailangan nila. So yung pang-anim natin, ilista mo yung mga hinahanap ng customers mo na wala ka. Pang-pito, wish list. Halos kamukha lang ito nun ng pang-anim natin. Pero itong wish list, magsabit ka ng kahit Manila paper dyan sa labas ng bahay mo or maglagay ka ng yellow pad dyan and ballpen, ipalista mo yung mga gusto ng customers mo na wala ka. Halimbawa, nagre-request sila kung nagbebenta ka ng isda. Wishlist niya, sana magkaroon ka na rin ng paninda na galunggong. Or wishlist niya, sana magkaroon ka rin ng mga tahong. Para at least alam mo ano ba yung mga kailangan or gusto rin ng mga kapitbahay mo or yung mga customers mo. So, pang-pito natin yan, magkaroon ka ng wishlist. Sulatan guys, or kahit whiteboard sa labas ng bahay mo guys, or sa labas ng tindahan mo para alam mo yung mga gusto ng customers mo. Pang-walo, ito, halos lahat meron na nito. Magkaroon ka ng GCash, cash in at cash out. Or magtumanggap ka rin ng payment through GCash. Basta mag-ingat ka, mas maganda meron ka CCTV camera para hindi ka basta-basta maloko ng mga manloloko ngayon online gamit ang GCash. So, gamitin mo yung GCash guys or Maya para tumanggap ka ng bayad through e-wallet. So, ito na yung pang-shop natin guys na sinasabi ko na napakaganda rin, no? Magkaroon ka ng mga seasonal products. Halimbawa, mga laruan. Hindi yan ganun kabenta. Pero kung ibebenta mo yan sa panahon ng Pasko or bago magpasko, naku, mauubos yan ng mga bata. Mabibili at mabibili yan. Laruan, damit, ano pa? Yung balloons. Yung balloons na pang-year. Ginagamit natin pag bagong taon. Yan, seasonal yan. Ano pa? Mga seasonal fruits. Di ba? Mga mangga, kaimito, mga seasonal. Ano pa? Pag tag-ulan, magbenta ka rin ng payong, kapote. Di ba? Tuwing pag-ulan, magiging mabenta yan. Pero syempre, huwag kang magbebenta ng kapote kapag tag-init, di ba? Huwag kang magsusupply niyan. Matetenga lang, alikabukin lang din yan. Yan. So, mga seasonal products. Magbenta ka ng mga seasonal products. Ito naman po yung pang-sampu natin. Ito, kakaiba to. Halos walang gumagawa nito guys. Pero kapag ginawa mo to, magiging exciting yung tindahan mo. Magkaroon ka ng raffle. O, diba? Halimbawa, ganito. Tuwing Monday to Saturday, lahat ng customers mo na bumili sa'yo, bibigyan mo sila ng 1 raffle ticket. Kahit dun lang sa notebook mo, sulatan mo yung pangalan nila, tapos lagyan mo ng number, ganyan-ganyan. Or magkaroon ka ng specific products. Lahat ng bumili ng soft drinks sa 1.5, may raffle ticket. O, diba? Tapos, pagdating ng Sunday, lahat ng bumili or kasama sa raffle, ira-raffle mo na ngayon yan. Tapos i-announce mo. Kahit wala sila doon, kahit i-announce mo online. Basta mag-live ka lang or video mo yung pag-raffle mo para walang dugasan, no? Tapos yun, kung sino manalo, i-award mo. So, hindi naman kailangan malaki ang papremyo. Kahit 100 pesos, diba? Or 300 pesos to 500 pesos. Depende yan sa'yo kung paano ka magkakaroon ng papremyo sa raffle mo. Pero, magiging exciting at creative yung sari-sari store mo. Kasi walang halos gumagawa ng ganyan. Siyempre, maganda binibigyan din natin ng something yung mga customers natin. Lalo yung mga loyal customers. Huwag lang puro pakabig guys. Dapat nag-share din tayo, nagbibigay din tayo pabalik sa ating mga loyal customers. So, yung ating top 10 na mga makabago, upgraded tips para umasenso or lumakas yung negosyo natin na sari-sari store. So, salamat guys. Naman nagustuhan nyo po yung video na to. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe and click the notification bell po with all para lagi updated sa ating mga videos. At syempre, mag-like and follow kayo sa ating Facebook page na Joseph's Blessing. At abangan nyo po yung pamimigay natin ng mga blessings sa GCash. Ayan. So, kung naka-follow ka na dyan at nag-share ka natin mga videos, asahan mo makakatanggap ka
ng blessing sa Joseph's Blessing. Salamat guys, maraming po sa muli at God bless. Appear.